Minsan nag-aaway kami ng asawa ko kapag wala si mama na dahil nga nasa-short kami sa budget namin. Tapos nakakabalita pa ako sa mga kapitbahay na sobra daw nagagastusan ng mama ko sa amin na dahil daw pakain niya kami. Na siya yung nagbabayad ng mga bayarin namin like bill. Ultimo mga diaper daw at gatas ng anak namin na siya rin daw yung bumibili. Hindi ko naman yun masabi kay mama. 21 years old na ako at meron akong 2 anak. Nangungupahan lang kami ng bahay at mekaniko naman yung asawa ko. At ako naman ay isang housewife lang at kasama ko naman ang kapatid na bunso ko at ang mama ko. 50 na yung mama ko at meron naman siyang trabaho. Kaya ang kaso 4 or 3 beses lang sa loob ng 1 linggo yung trabaho niya. Pinag-aaral niya rin yung kapatid kong bunso na 17 years old na. Ang problema ko lang sa mama ko is hindi siya nag-aambag ng kahit na pambili ng pagkain or kape man lang dito sa bahay. Kahit na nga alam niyang walang bigas or minsan ay walang ulam, kailangan ko pa siyang hiraman ng pera para lang may pambili kami ng ulam at bigas. By the way, lingguhan yung sweldo ng asawa ko. At 3K lang yon tuwing Sabado at kaming lahat ang gumagastos sa upa bahay at 1.5 every month sa tubig at kuryente. Hindi ako naglakas ng loob na magsabi or manghingi kay mama ko kasi ako yung nahihiya sa kanya na kahit na sila naman yung nakipisan sa amin. Masipag naman yung bunso kong kapatid kaya wala akong problema sa kanya. Si mama lang talaga. Alam niya na nagagata sa tagda-diaper yung mga anak ko. Pero nung minsan na nagsabi ako sa kanya na baka po pwede na tumulong siya sa akin sa pagkain man lang or mag-ambag man lang kahit na kaunti. Na ang sagot niya sa akin ay puro daw siya utang kasi may lending siya. Pero tuwing Friday lang naman yon. Na minsan nag-aaway kami ng asawa ko kapag wala yung mama ko at yung kapatid ko. Na dahil nga sa nasa-short kami sa budget namin. Na kapag naman sinabi ko yun kay mama, siya pa yung galit. Tapos nakakabalita pa ako sa mga kapitbahay namin na sobra daw nagagastusan ng mama ko dahil pakain niya kami at siyang lahat ang nagbabayad ng mga bayarin namin like bills. At ultimo daw diaper at gatas sa mga anak namin ay siya rin daw yung bumibili. Kapag naririnig ko yung mga kwento na ganun, hindi ako naimik. Umuwi na lang ako sa bahay namin kasi hindi ko masabi lahat kay mama yung gusto kong sabihin sa kanya. By the way, simula pa lang naman bata pa ako, nasa papa na ako Iniwan kaming magkakapatid ni mama at nag-asawa siya ng iba. At ang papa ko naman ay maagang nawala siya sa amin. Kaya ako, bata pa lang ako nung mulat na ako sa trabaho. Kinuha lang kami ni mama nung mamatay na yung papa ko, kami ng bunso kong kapatid. Ako yung nagtatrabaho habang nag-aaral at hindi ako nakatapos ng senior high. Tapos ngayon na nandito siya sa amin, nahihirapan ako na makisama sa kanya. Ano ba yung dapat kong gawin, Mami Len? Letter sender, Anika. Balsibi naman pala yung nanay mo na kaya ultimong isusubong kauntiin na isusumbat mo. Napakagaling magmalaki sa ibang tao, magpasikat, magyabang, hindi naman kayang i-apply sa totoong buhay. Sureball na hindi yan aalis sa poder niya, lalo na't maraming kachismisan. Bakit di na lang kayo bumukod or lumipat ng bahay yung malapit sa work ng mister mo? Iwan mo sa bahay na yan yung nanay mo. Nang maranasan niya maiwan kagaya ng pang-iiwan niya sa'yo nun. Tsaka total naman na ganyan at chinichismis ka at tingin sa inyo ay palamunin niya. O edi panindigan na niya, siya na yung magbayad ng renta bill sa bahay na yan at bumukod kayo ng mga anak mo. At yung kapatid mo padalaw-dalawin mo na lang dyan sa inyo. Or if halimbawa na hindi naman kayo makaalis sa sitwasyon nyo na yan, o edi sabihin mo na lang to sa nanay mo. Medyo mahinahon kasi alam ko naman na hindi mo kayang gawin kung sapat na pang yung aking sasabihin. Bakit naman ganun yung mga nakakarating sa akin? Na kayo yung nagpapakain sa amin, kayo nagbabayad ng bills, mga diaper gatas ng anak ko. Na parang lumalabas kasi na kami yung palamunin Kasi hindi naman kayo inuobligang magbigay ng malaki. Ay sorry, medyo nanggigil. Kasi kapag kaganyan kayo, kami na lang yung bubukod ng asawa ko. Kasi kinakalat nyo na kami yung umaasa sa inyo, kayo naman tong asang-asa sa amin. O alam mo nang sasabihin.